Hello mga kasari, ayan for today's video, i-share ko sa inyo yung trapal ko dyan sa aking harapan ng tindahan. Yan ay bigay sa akin ng biyanan ko. Binigyan niya ako ng trapal. Yun kasi dapat ay panlako niya. Kasi diba, nabanggit ko ng mga nakaraang video ko. Siguro, i-share ko na lang ulit. Yung biyanan ko kasi ay nagpapahulugan ng mga gamit. Kahit anong orderin mo sa kanya, ay dinadala niya doon sa Parteng Laguna. Hindi sila dito nagpapa-order. Sa Parteng Laguna, mga trapal, foam, mga kahit ano-ano, Durabox, lahat ng pwede, mga kalan, electric fan, lutuan, rice cooker. Lahat na, basta meron doon sa makukuhanan niya at may mabibili. Ngayon, itong trapal na to, ano yun yung kailangan mong ipatahi, yung sakto sa sukat na gusto mo. Wala silang ready-made doon sa pagawaan. Ngayon, may umorder sa kanya na trapal, tapos mali yata yung pagkakatabas. Hindi kinuha, ay ang laki ng presyo. Ngayon, binigay sa anong biyanan ko, ilagay ko na lang daw dito sa harapan ng tindahan. Kasi hindi na rin naman tatanggapin nung gawaan ng trapal. Kasi nga, customize yung pagpapagawa. Wala nang bibili sa kanila kung nakatapas na. So yan, i-share ko sa inyo kung bakit napaka-importante na meron kayong mga dampal, mga harang dyan sa harapan ng tindahan nyo. Kasi isa sa nakakapagpalugi sa atin, nakakasira ng ating paninda, yung sinag ng araw, yung araw mismo. Ayun, sabi nila swerte raw pag nasisinaga ng araw yung tindahan natin, yung bahay natin sa umaga, lalo na kung nakaharap sa silangan. Kaya yung pamahiin ng iba, pag magpapatayo sila ng tindahan sa silangan, nakaharap yung kanilang front store. Kasi yun daw ang swerte, yun, sa silangan, kung saan sumisinag yung araw. Ngayon mga kasari, ayan, share ko sa inyo, nitong mga nakaraang araw, sobrang lakas ng hangin, na talagang hinahampas ng trapal yung mga customer ko pag malakas ang hangin. Ngayon, hindi ko alam kung itataas ko ba o ibababa ko ba, kasi pag itinaas ko, mainitan yung aking mga paninda, masisira. Tapos pag ibinaba ko naman, nahampas yung salamin ko, baka mabasag. Tapos yung mga customer ko, kasi may kawayan doon yun, so nahampas sila nung kawayan. Ngayon ginagawa ko, tinatali ko doon sa upuan ko dyan sa harapan. Kaso sa sobrang bigat ng trapal at sobrang lakas ng hangin, nadadala niya pa rin yung upuan. Pero hindi na siya sumasampal dito sa sa salamin. So delikado sa mga bata, pag sobrang lakas baka matamaan yung bata nung kahon. Ito din yung way namin, tinali namin yung trapal dyan sa naglagay kaming concrete nail dyan. Pero nung nakaraan, meron na rin dyang pako, kaso sa sobrang lakas ng hangin, naputol yung dulo ng kawayan. So wala na kami mapagtalian. Sobrang hangin talaga dito. Tapos kung mapapansin nyo, nakababa yung trapal ko. Iniiwasan ko talagang mainitan yung paninda ko. Kasi isa sa nakakasira ng mga paninda natin, yung araw. Kukunat yung chichirya, matutunaw yung candies, mag-fade yung kulay ng packaging ng mga produkto natin. Pag naaarawan, kaya iwasan yung ma-expose yung mga paninda nyo sa araw. Yun talaga iniiwasan ko. Kaso yung trapal ko, hindi siya malapad. Hindi siya abot dito sa side na to. Kaya nilalagyan ko lang ng kortina dyan. Kaso nalilipad yung kortina. Ngayon, yung trapal ko mga kasari, meron kasi yung kawayan sa ilalim. So yun kasi, yung trapal, may yun sa ilalim, may kawayan. Ngayon, pag malakas yung hangin, pag may bumibili ditong customer, nahampas ng kawayan. Kaya itinatali ko sa upuan ko doon. Yan, itinatali ko yun, kaya merong panali yun doon, oh. So, hindi ko alam kung ako ay itataas ko yung trapal para hindi mahampas ng hangin o ibababa ko para hindi mainitan yung paninda ko. Minsan, itataas, ibababa. Sa araw, ilang beses na akong nagtaas, baba. Kasi sobrang lakas ng hangin, tapos yung alikabok dito, lahat dito pumapasok. Kasi open space yung harapan ko dyan. Walang nagbablock ng hangin dyan, kaya lahat ng alikabok pasok dito sa akin. Pati yung mga damo, yung mga dahon na nalilipad ng hangin, napasok dito. Kaya ako'y may harang dito sa pinto ko. Yan. Kasi lahat ng basura pumapasok dito sa tindahan ko sa sobrang lakas ng hangin. So yan, iwasan nating mainitan yung mga paninda natin, mga chocolate, baka mabio. Hindi nyo napansin na ibigay nyo pala kasi nakaselyo. Hindi nyo napansin, tunaw na pala sa loob. Tapos hindi nyo napansin yung tinapay nyo na ibigay nyo, hindi pa siya expired, yung pala makunat na. Kasi nga naarawan siya. Kaya mahaba yung kortina ko, abot hanggang baba. Baka kasi mainitan yung mga yung mga rechoko ko dyan sa side na yan. Ito ang aayusin ko sa ngayon. Ilalagay natin pababa, ipapatas natin pababa para maganda tignan. Tapos ilalagay natin sa pinakataas yung mga bagong stocks natin para first in, first out. Ayan, yung pinakababa, yun yung unang hahatakin para first in, first out pa rin yung mga chichirya natin.
So, ganun, para hindi tayo ma-expirean. Pero remember ha, hindi porke una nyo ipinasok o una nyo isinabit dyan, yun yung una may expired. Check nyo pa rin yung expiration. Dahil katulad ng sabi ko, paminsan magkakaiba tayo ng pinamimilhan o kaya paminsan magkakaiba yung mga deliveries ng mga supplier natin. Minsan, merong mas, kung alin yung huling dineliver sa inyo, yun pa rin yung nauunang mag-expired. Kaya, check pa rin ng expiration. Katulad nung birch tree ko na nabili. Yung stock ko dito, November pa yung expiration. Tapos bumili ulit ako ng panibago. Yung bagong bili ko, August yung expiration. 'Di ba? So kailangan yung bagong mag-expire yung ilalagay mo doon sa bungad na unang makukuha para ibenta. Para yun ang unang mauubos. Hindi ibig sabihin first mo inilagay, yun ang first mong kukunin, hindi. First item na mag-expire, yun ang first mong ibebenta dapat. Ayan. Kasi yung iba hindi na nag-check kung ano lang yung nasa gondola nila, nasa displayan nila, yun na lang yung inuuna nilang i-dispose. Yun ang una nilang inaano. Tapos yung bago nilang deliver, nilalagay nila sa likod. Hindi nila tinitignan yung expiration. Hindi nila alam. Mas nauna pala mag-expire yung huling na i-deliver sa kanila. Katulad dito ang mga 555 ko. Etong 55, nag-check ako. Lagi ko tong chine-check, lalo na yung mga dilata dyan. Ito kasi ang pinakamaraming stocks ko, yung 555. So, yan, nag-check ako, sinesegregate ko yung mga magkakaparehas na expiration. Tapos, ang isa ko pang technique para madali akong mag-check na expiration. Yung ink nitong tagger ko, nitong pang price label ko, binabago ko yung ink kada pamimili ko. Kasi, natatanggal naman tong lagayan ng ink dito. Ayan. Marami akong ink kasi doon sa printer ko. Hindi naman naninigas yung ano ko dahil doon sa ink ng printer. Kasi nagpalit 'di ba ako ng ink ng printer ko. Dati kasi ako ay dye ink. Ginawa kong pigment para hindi siya mag-fade doon sa photo paper. So nagpalit ako, ang dami ko pang tirang dye ink. So 3 kulay 'yon, bali 4 pala, itim, pula, dilaw, saka blue. So, every time na may delivery ako, pinapalitan ko yung ink para may siya, parang code na, ito yung yung time na deliver na to, ito yung batch ng unang deliver, ito yung sunod na deliver, kulay pula, ito yung third na deliver, kulay blue. So, yun yung ginagawa ko para madali akong mag first in, first out dito sa aking mga paninda. Ayan, katulad dito mga kasari, meron tayong kulay red na nasa likod. Kulay red yung tinta niya. Pero ganon din dito, yan, kulay red. Tapos itong nasa unahan, kulay itim. Ayan. So, ganyan, para alam ko kung alin yung hindi ko na i-check yung expiration. Pero i-check ko pa rin yung expiration. Ibig sabihin ko, pag magbebenta ako, hindi ko na i-check isa-isa. Kung alin yung una kong ibebenta, titingin na lang ako sa kulay ng ng ink. So, wala lang, technique ko lang yan. Para mapadali ako, hindi every time ay titingin ako. Ganon din pag nag-aayos ako ng display. Yun na rin lang ang titignan ko, di ba? Ayan, sana nagkaroon kayo ng idea o tip pag galing sa akin na sana huwag nating pabayaan yung mga paninda natin. Alagaan din natin katulad ng pag-aalaga natin sa customer natin. Yung paninda kasi yung makakaakit at makakawala ng ating mga customer. Pag nasira tayo sa mga produkto na ibinibenta natin, baka mawala si customer sa atin. Baka hindi na bumalik, madala. Yun ang pinakamasamang mangyari, yung madala yung customer na bumili sa atin kasi yung produkto natin ay sira. Hindi naman kasi lahat ng customer magrereklamo. Minsan may mga nahihiyang customer pero tumatanim yung sa isip nila yung mga nabili nila na hindi maganda. Kaya dapat yun, wag nating painitan, wag nating basain, yung lalo na yung mga dilata kasi baka magkakalawang. Dapat yung mga debote natin, wala kahit konting bitak. Ayan. Tapos yung mga chichirya natin dapat din ay initan kasi kukunat, ang candy matutunaw, magfe-fade ang kulay. So, maraming pwedeng mangyari sa ilang oras na naaarawan yung ating paninda. Lalo na kung araw-araw yun nangyayari, 'di ba? Mapapansin nyo yung mga naiinitan, yung mga nagfe-fade na yung kulay. Kaya yung mga nandito sa harapan ko, yan yung mga okay lang na mainitan, mga school supplies katulad ng scotch tape, yan pwede yung mainitan, yung mga plastic pwedeng mainitan. Dati kasi yung mga pagkain ang nandito sa harapan ko, mas magandang nakikita yung mga madaling mag-expired, kailangan maibenta mo agad yun. Yun yung number 1 na dapat nakikita ng mga customer, at number 1 dapat maibenta agad natin yung mga pagkain. So dapat yung mga pagkain nandyan sa front para makapamili din sila katulad ng biscuits. So ang ginawa ko, yung
madaling masira katulad ng gatas. Dapat hindi yan mataas yung temperature pag inilagay mo sa lagayan. Dapat meron yung temperature na dapat para hindi umasim, hindi masira. Kasi kahit hindi siya expired, pag nainitan siya, na-expose siya sa sobrang init, 'di ba? Nasisira talaga. So, yung iba nagtataka, bakit ganito na yung paninda ko, hindi pa naman na-expired. Baka nainitan, baka sumingaw, di ba? So, ingatan natin yung mga dilata. Ingatan natin mayupi. Kasi pag nayupi siya, nadideform yung lata, di ba? Hindi natin napapansin, kumakawang na yung lalo na yung easy open can. So, dapat ingatan natin hindi malaglag para hindi ma-damage yung produkto natin. Tapos, di natin napansin, naibenta natin sa customer kasi hindi naman natin binubuksan yung dilata pag binibenta natin, di ba? Binibenta natin, nakasil pa, akala natin. Yung pala may singaw na konti, baka mamaya ang nakuha ng customer may uod na pala sa loob. Yun. So, kailangan ingatan natin na hindi mabagsak. Kaya ako yamot din sa Argentina. Corned beef. Wala siyang lock na dilata. Wala siyang lock doon sa Hindi katulad ng 555 tuna, Century, San Marino, may mga lock siya. Ipagpatong mo siya, hindi siya natutumba. Itong dilata na Argentina meatloaf, Argentina corned beef, Lucky 7, wala siyang lock, kaya madali siyang matumba. So ngayon ang nilalagay ko dito, yung mga sa harapan, yung munggo, okay lang yan mainitan, yung popcorn, yung sago, ayan. Okay lang yung mainitan. Pero meron nga akong mga biskwit dito, kaya naglalagay pa rin ako ng trapal dyan sa harapan. Saka yung mga candies ko nandito, importante talaga na sa harapan yan. Wala kang nakikita sigurong tindahan na yung mga candy ay nasa likuran, di ba? Laging nasa unahan niya, pati mga biskwit. Kasi yung mga bata, hindi masyadong marunong magbasa yung karamihan. So, turo-turo sila. Pag malayo yung paninda mong mga pambata, mahirapan ka magbenta sa mga bata kasi hindi nila mabasa yung gusto nilang bilhin. Oh, yun. Kaya kailangan nasa unahan yan. So, yung mga chichirya ko nandito rin. Kaya kailangan meron akong trapal dyan sa harapan. So, ang isa ko pang naka-display, mga kasari. Ito, yung pusa-pusa ako. Yan, solar kasi yan. Yung gumagalaw. Pag yan ay hindi naiinitan, humihinto siya. Pero hanggang gabi, siya ay gumagalaw. Kasi may solar ako nakatutok dyan. Kahit solar, napapagalaw siya, di ba? Yun nga, ang problema ko, minsan malakas yung hangin. Hindi ko alam kung itataas ko, ibababa ko. Iyan namang araw, ilang oras lang yan nandyan, itataas mo rin naman agad. So, hanggang gabi na yun, okay na, nasa taas na yung trapal. Yun lang yung time na ibababa mo, mga 8 o'clock hanggang 10 o'clock or 11 o'clock. So, yan lang mga kasari. Salamat sa inyong panonood. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa aking YouTube channel, Bye-bye. Happy selling.